Ayan, nagtungo po sa Sandigang Bayan si Senador Marcolita dahil mayroon na po siyang arrest warrant laban sa kanya. Kaya tumungo siya kaagad sa Sandigang Bayan para siya na mismo ang magsuko sa kanyang sarili. Pero ang binabalita ngayon, inaresto daw. Hindi po inaresto si Senador Marcolita dahil siya mismo ang sumuko sa kanyang sarili dahil alam niya na may warrant of arrest siya, kaya dumiretso na siya kaagad sa Sandigang Bayan. Pero ayon naman sa judge, hindi porket may arrest warrant ay guilty na. Inosente pa daw po si Senador Marcolita. Hindi ibig sabihin na porket may warrant of arrest ay guilty na. Hindi pa po guilty si Senador Marcolita ayon sa judge. Kung sa baga, ano pa siya? Inosente pa si Senador Marcolita. Kaya didinggin pa yung mga motion na ipinapasa ni Senador Marcolita dyan sa kanyang kaso. Pakinggan nyo po yung pahayag ni Senador Marcolita tungkol sa kanyang arrest warrant. Unang-una, pwede ba ako mag-statement muna? Okay. Nakita nyo naman, ako, kagaya ng sinabi ko sa inyo noong pa, palagi tayong nagpapasakop sa batas. Lahat ng umiiral na tuntunin at mga batas ng ating bansa, kailangan natin igalang. Ako ay personal na nagpunta dito sa Sandigang Bayan dahil yung aming motion to quash at saka yung kalakip na motion to defer the issuance of a warrant of arrest ay kinalendar nila kagad for hearing. Itong ganito nga sa umaga nito. Ngayon, napakagandang indikasyon yon na umiral ang ating mga batas. So gusto ko magpasalamat sa Sandigang Bayan dahil kinalendar nila kagad for hearing. Yon ay makikita ninyo na kinakailangan ng proseso ng batas ay masunod. So, ang sabi ng Sandigang Bayan, meron na silang determination of probable cause. Kaya sila nag-issue ng warrant of arrest. Igalang natin yun. Kaya meron naman kaming motion to quash, pinagbigyan naman yun. At alam ko naman yun ay bibigyan daan pa rin. Ibig sabihin, ipoproseso pa rin ang aming motion. Dahil, siyempre kami naman, meron kaming ibang pananaw doon sa asuntong ipinal sa amin. So ang aking mga abogado ay gumawa rin ng paraan para sa ganon, ay counter naman yung asunto. Yun ang ibig sabihin ng motion to quash. Yan ay pagbibigyan tayo ng Sandigang Bayan. Kaya lang kailangan dumaan sa proseso. At nauna na nag-determine na nga yung probable cause, kaya nag-issue na po sila ng warrant of arrest. Saan nag-clarify yung surrender po? Hindi po surrender. You were arrested, Senator? Surrender? Arrested po? Hindi, pagpunta ko rito, inaasahan ko na lahat ng mga prosesong gagawin ng korte. Kagaya ng sinabi ko sa inyo, ako ay hindi magtatago, haharapin ko ang batas, ang asunto, sangayon sa pagkakaintindi ko sa mga batas natin. Kaya kailangan pong dumaan ang proseso. Kasama na po yung pagpunta ko rito, yung hangarin ko na kung i-serve po nila yung warrant of arrest, tatanggapin ko. Anong nararamdaman mo? Katulad ng nararamdaman ninyo siguro. Send message to the INC po. Message to your fellow INC, Senator. Sen, narinig mo ba sa contrary si Senator? Talagang nauuna pang makukulong si Senador Marcolita kaysa sa mga taong tunay na nagnakaw ng pera ng kaban ng bayan. Kung sino pa yung gustong malaman o mag-imbestiga para dyan sa katiwalian sa ating gobyerno, siya pa ngayon ang unang makukulong.
na wala naman siyang flood control, kundi yung donation lang na galing di umano nila ni Mike Defensor. Siya pa ang unang makukulong kaysa dun sa mga nagnakaw o totoong mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Ito na gusto lang malaman ang katotohanan kung sino-sino yung mga mastermind dyan sa nakawan sa ating gobyerno. Siya pa ngayon ang unang ikukulong. Pero hindi naman porket may warrant ay guilty na. Mismo na ang judge ang nagsasabi niya na porket may warrant ay guilty na. Inosente pa si Senador Marcolita. Grabe. Si Romualdez na grabing daming nagsisiwala tungkol kay Romualdez, wala man lang, wala pang kaso. Di ba? Pero si Senador Marcolita na tanging donasyon lang ang kanyang sa baga ikinaso sa kanya, nauna pa siyang makukulong ngayon. Di ba? Grabe na yung mga pangyayari sa bansa natin ngayon. Ilan na silang makukulong ngayon? Dalawa na. Pangalawa siya ni Jingo Estrada. Baka sila ni Villanueva at saka si Chis Escudero, kung hindi siguro lumipat, baka tinuluyan na rin siguro. Lumipat sa majority. Ngayon, wala pa silang kaso. Di ba? Hindi tinuloy yung kaso. Kay Escudero, may 3 ata yun na na-dismiss. Tapos ito, Senador Marcolita na gustong magsiwalat sa mga katiwalian na nangyari sa ating gobyerno, siya ngayon ang makukulong. Di ba? Nasaan ang hustisya dito? Nasaan? Samantala, yung mga pinangalanan ng ex-18 Marines, ayan, malaya sila nakapaglakad-lakad. Kung iba pa ito na matanda na opisyal ng gobyerno na nakakasuhan o maaresto, wala na, magkasakit-sakita na. Pero ito si Senador Marcolita, wala. Hindi malang na high blood o ano. Talagang tanggap niya ang mga mangyayari. Buti pa ito si Martin, kahit na ang dami ng nagbabanggit sa kanyang pangalan na naghahatid sa kanya ng pera. Wala, malaya po siya, wala po siyang kaso. Di ba? Wala daw siyang kaso. Kaya yan, malaya po si Martin Romualdez. Dahil hindi po siya kinakasuhan, dahil hindi daw kuno siya dawit diyan sa katiwalian sa flood control. Kaya wala siyang kaso, malaya po siya. Nauna pa si Senador Marcolita kaysa sa kanya. Tingnan mo, malaya, walang kaso. Dahil hindi daw sangkot sa katiwalian, kahit marami na pong nagsasabi na sangkot siya. Kaya sa kanya nga lagi dinideliver yung pera ayon ng mga ex-18 Marines at kay Gutisa. Pero ito, walang kaso, malaya. Yung naghahabol ng tao na gusto malaman yung totoong pangyayari sa flood control, kung sino-sino talagang mga gumagawa o mastermind sa flood control, siya pang nauna. Si Senador Marcolita pang naunang makulong. Grabe. Pero kung iba pa yan na kakasuhan at ikukulong, ay wala na, magsakit-sakita na. Pero si Senador Marcolita, wala lang, talagang matibay. Senador Marcolita, matibay, matatag siya kahit may edad na, matatag at talagang may paninindigan. Hindi sumusuko sa laban kahit makukulong man siya, ipapakulong siya. Gusto pa rin niya ituloy ang kanyang laban.